Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa yugtong ito ay tatalakayin natin ang pag-ibig sa mga sahabe o di kaya ay pagmamahal sa mga sahaba, sa mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala ang mga Muslim sa pagka-isinatungkulin o pagkaobliga na ibigin ang mga sahaba radiyallahu anhum ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at ang mga mag-anak niya sa kalamangan nila sa iba pang mga mananampalataya at mga Muslim, at na sila ay nagkaiba sa kalamangan at kataasan ng antas alinsunod sa kung gaano kaaga ang pagyakap nila sa Islam. Ang pinakamainam sa kanila ay ang apat na mga matuwid na khalifa, mga pinuno ng Islam. Pagkatapos ay ang 10 tao na binalitaan ng tiyak na pagpasok sa paraiso. Ang 10 ito ay binubuo ng apat na matuwid na khalifa at sina Talha ibn Ubaidah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, si Abu Ubaidah, Amir ibn Al-Jarrah, at Abdurrahman ibn Auf. Pagkatapos nila ay ang mga nakipaglaban sa Badar. Pagkatapos ay ang mga binalitaan ng tiyak na pagpasok sa paraiso, bukod pa sa 10 nabanggit, tulad ni Fatima Az-Zahra. Ang 2 anak nito na sina Hasan at Husain, sina Thabit ibn Qais, Bilal ibn Rabah, at iba pa. Naniniwala ang mga Muslim sa pagka-isinatungkulin ng pagpipitagan at paggalang sa mga pinuno ng Islam. Sila ang mga pinuno sa relihiyon, gaya ng mga qari, mga faqih, mga muhaddith, at mga mufassir na kabilang sa mga tabi'. Ang ibig sabihin ng tabi', mga tagasunod na mga sahaba. Sila ang mga Muslim na nakakita sa isang sahabi. At mga tagasunod ng mga ito, kalugdan nawa silang lahat ni Allah. At ganoon din, naniniwala ang Muslim sa pagka-isinatungkulin ng pagtalima sa mga tagapamahala ng kapakanan ng mga Muslim, ng paggalang sa kanila, ng pakikibaka kasama nila, at ng pagiging haram na maghimagsik laban sa kanila. Dahil doon, kinakailangang gampanan ng isang Muslim para sa lahat na nabanggit na ito ang mga sumusunod na mga laang kaasalan para sa mga sahabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mga kasambahay niya. Unang-una, iibigin nito sila alang-alang sa pag-ibig sa kanila ni Allah at ng sugo niya sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, maniniwala ito sa kalamangan nila sa iba pa sa kanila ng mga mananampalataya at mga Muslim, dahil ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 9 verse 100, ang mga nauna na nangunguna na mga lumikas at ang mga tumulong at ang mga sumunod sa kanila ng maigi, nalulugod sa kanila si Allah at nalulugod sila sa Kanya. At dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong laitin ang mga sahabi ko, sapagkat tunay na ang isa sa inyo kahit pagumugol ng halimbawa ng singlaki ng bundok ng Uhud na ganito ay hindi maabot ang mud ng kawanggawa ng isa sa kanila. Ni kalahati nito, isinilasa ito ni Imam Abu Dawud. At ganoon din, marapat na ituturing nito ng lubusan na si Abu Bakar As-Siddiq ang pinakamainam sa mga sahabi. Pagkatapos ay si Umar, pagkatapos ay si Uthman, pagkatapos ay si Ali. Nagsabi
nasabi ni Ibn Umar radiyallahu anhu, sinabi namin noon nang nabubuhay pa ang propeta sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, pagkatapos ay si Umar, pagkatapos ay si Uthman, pagkatapos ay si Ali. Nakarating iyon sa propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi niya minasama iyon. Isinilasay ito ni Imam Al-Bukhari. At ganun din, marapat na magpipigil ito na banggitin ang mga kapintasan nila, kapintasan ng mga sahaba, at magsawalang kibo ito sa mga salungatang naganap sa pagitan nila. At ganun din, maniniwala ito na ang mga may bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga asawa ni Propeta Muhammad, ay haram mapangasawa ng sinuman, na sila ay mga malinis na babae at mga mubarra'ah, at ituturing niyang ang pinakamainam sa kanila ay si Khadija bint Khuwailid at si Aisha bint Abi Bakr.